buwas sa iya, tugas sa iya, karang Diyos na nagihan sa iya, Diyos na nag-design sa iya, until such time, inibuhat siya. Dako ang plano mo, inigugma mo siya. And every time we doubt the God, we always have to go back to the cross of Jesus. The 2,000 years ago, nagpil ka, kayo sa cross ng Kalbaryo, salamat sa Diyos. Salamat sa sinanagod. Help us to listen to the comfort of your words tonight, so that your name will be magnified and be glorified in the midst of your people. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. It's always seated, please. Kung kumita na. May hapunggit sa Lord, answer our prayer. Kaya been praying natin, hindi mag-ulan. Hindi mag-ulan, Lord. Gamayan. Tapos sila, kayo sa laban. Yes, we said FCF, even family, remains nag-relocate sa Pasuko. We know that we have to really hope in the Lord, also the great mami. Pero ang kamatayan, fatal siya sa relasyon sa tao. That's the reason why we will be seeking the comfort of the Word of God this afternoon. Are you excited? Amen. 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 Praise God. If you have your Bible to start with me, well, dito na lang tanaw, no? John 11, verses 1 to 35. This is about the resurrection of Lazarus. John chapter 11. This is now the book of glory, book of John divided into 3. Ang biyahe, malubos. Ang biyahe ay napakaisip. 38-year-old pa lang. Isang babae na sakay sa bus. Damo siya sa dagat. Kaya may mga gulay siya, may namalunti siya. May mga bukas siya na dala, may karne, may isda. Pag sakay na sa bus, sa sobrang kalaman sa dala niya, na igok sa isda niya, hirala ang tao na tagapagin. Kaya ang tao nakamarong. Alin siguro sa opisina. Ang isda na hilaw na wala kamarudok, malansahin ng maronan. So, ibong tao na kabarong, ipadahin sila sa bus. Pero nagkakagawain na wala na nakig ang tao. Na-curious ang babae. Parang sa isda na nag-ibo sa tao. Pero wala na nakig. So, sinusubawa niya, sir, so higit, mahigo pa sa isda ko, nahigpuan ang barong mo. Pero, na-surprise ako. Wala ka nagpangagig sa ako. Nag-smile lang ang tao. Wala siya kamera. Then, sa babae, sir, wala ka nagig sa ako. Sa isang tao, Ma'am, wala na ako sa time para mangapit. Kaya manakog na ako sa sunod na ato. Okay. So, okay lang. Tungod kay malubog lang din katama ang pagtupalay nato. Kaya manakog na ako sa sunod na ato. So, hindi na ko kapay mangapit sa iyo. Kay lubog lang din kinama ang pagtubalay natin sa basket. There is no more time for that anger dahil ang biyahe ay napakalisip. Yes. Si Princess sa likod natin is a reminder nga ang biyahe sa siningang kalibukan. Tanang kanubog.
Princess, 38 years old, kinuha na siya sa Ginoo. Ganun ba isip ang biyahe sa seminary? In Job chapter 14, verse 5, God had decreed the number of our days and have set limits, and we cannot exceed. Meaning to say, nadalanan na sa Diyos kung saan kung kita na tao, kung saan kung kita niya kuha. Our days, our life, our years are already determined by God according to the book of Job. Kag sa niya wala sa lisensi o makapasubra sa iyo. Mga talaga na yun. Actually, ang pagbalik sa Ginoo sa kabuhay na ron, hindi na panahon na ron. It's a wrong term. It's not our time. It is God's time. Amen. Amen? Amen. It is His time. It is His perfect time. Sa next time, man, panahon niya naging siguro? No? Hindi. The Bible is very clear na hindi imo panahon ang masunod. Kundi, iyasa ang Ginoo na panahon ang masunod. And that's the reason why we cannot say no kung magtawag niya panahon. So, hindi matuod ang umon na hulubaton niya kung siling nila, kung wala lang na sang kwarta, dugay na life. That's not true. Kaya even ang doktor siling sa book of Job, hindi pwede magsumpon sa kabuhitan. Amen. Okay? It was already determined. Okay? Nga, hasta ka lang nila o nila ang imong God. It is, our days are numbered. And God sets limits and we cannot exceed. So the Bible is very clear about that. So si Princess, hasta rin siya sa 38. Kapag ako, I'm also a parent, ma'am, and very nga, ang pinakamasakit nga dito mo sa kabuhay sa isa kabikanan nga kung ikaw pa ang magpalubog sa bata mo. Di ba? It's not normal. I don't like that to happen to me, Papa. Amen. Kasi dapat ang normal is ang atong bata ang magpalubog sa aton. Yung hindi kita ang magpalubog sa atong bata. That's the normal trend supposedly. Pero ang Bible na nagawag sa aton, we cannot predict. We cannot dictate God. Okay? So, wala ko magkalito kita sa cemeteryo, may 1-year-old gina, may ara nga 10, may ara 10 years old, may ara nga 15 years old, may ara nga 101 years old. So, we cannot really predict and we cannot tell the Lord kung hasta sa hasta sa ning. So this is the reason why, no? Laki nila yung lain ang nagawag ko yung sa natin. Pagkatamo, kaglayang lain man, ang he died at the age of 175. Sinito sila ang kaging. He died at the age of 969. Wala pa sa breaks and record nito sila sa Bible. Even the Guinness Book of World Record, nagahambal sa atin yung wala sa makapirgi sa pagkalawig sa kabuhi ni ito sila. 906, I think si Noah is 930. Sinito sila mas grabe mo yan. 969, ano yung sikreto siya? Wala din sa bitsin, siguro pagbalik sa yun na yun. Kung sa theology, kung ano, I have been a professor of theology for many years, sinito sila napatay pa sa pagkanaw. Wala sila kasakay sa arka, inuwakan. He died, drowning outside of the ark. Alawig yun, lain-lain ang edad sa ilang kamatayon, lain ang edad ni David, ni Abraham, ni Noah, ni Methuselah. But the truth remains that all of them died. Amen. So isang pinakasigurado na matagong sa kabuhay mo o sa kabuhay mo, ang kamaturan na sa kila kaadlaw mag-aalubang kita kay Mr. Kamatay. That is certain. Wala ginaiyan sa mintis. Siguro may mga utang sa kabuhay na hindi sigurado,
Pero ang kamatayon, sigurado nila yan na ang tumakon ng tanan. And that's the reason why you die today and you will die later. But the truth is, all of us will die. Why? Because the Bible is very clear about that. The wages of sin is death. Ang bayad sa lahat ng kamatayan, and sa Romans 3:23, all have sinned. Therefore, all will die. So, sa istorya kanina, sa isang katawag na nagsakay sa bus, na naigo siya sa isda at sa babae, life is a gift from God. Amen? Amen. So celebrate this life. Life, ang biyahe ay mapakaigsi. Masyadong malubo lang din ang biyahe. So, we have to celebrate that life. So, isang tao, wala na akong time para magalit sa'yo. Wala na akong time para akig sa imo. Kay bababa na ako sa sunod na kanto. Okay? So, it's okay. May iba ko sa ako, malansa na. Pero wala na ako sa time because bababa na ako sa sunod na kanto. So, life is a gift from God. Make it as a gift to our loved ones also. Amen? Amen. Don't spend. Life is a blessing from God. So, be a blessing to others also. Bakit? Kasi napaka-exit lang ng biyahe. We don't know kung sa sunod na kanto ay bababa na tayo o sa pangalawang kanto o sa pangatlong kanto. So, dapat wala nang kita sa wala nang kita sa panahon na maghisa pa sa iman. Okay? Nga mainggit pa sa iman. Kaya malubo lang ang biyahe. Life is very short. Wala nang kita sa panahon na awayon ang iman. Kaya lubo kayo ang akong panahon. Malubo lang din ang biyahe. So life is a gift from God. Since God is the source of the fountain of life, it is always a celebration and not a consumption. Amen? Yeah. Everybody say, celebration. Celebration. Again. Hindi natin alam, baka bababa na tayo sa sunod na kanto. Amen. Napaka-excited ng biyahe. So, huwag na natin, hindi na natin naglaktan sa konsumisyon ng kabuhi. Dapat ini puno gid sa celebration. Amen? Amen. It's an example na bungis-ngis di ba? Nakatlaw lang siya. That is life. Why? Because, yes, who would have thought that at the age of 38, tapos ang biyahe niya? Okay? So, we need to realize that in this world, wala kita sa aton under the principle of stewardship. Ang bakay mo mapabot, ang imo sa lakyan, ang imo career, hindi na imo. Everything is owned by God, including your life. Amen. Wala gid niya sa aton niya sa sinyang kalimutan. Kulang lang gid ang tanan. Sabi ko sa mga last days of preaching, na imagine ang dash na nag-separate sa aton na day of birth, dash, day of death sa atong lapida sa pinagkataw, inang dash, very short. Short ang... Very short lang ang dash that separates between our day of birth, dash is short, and day of death. That dash is the joy. That dash is the life that we are spending. So, lubok-lubok manggil. Kaya, subok ang gabi, lubok-lubok manggil ang bersikulo na tunan natin. At pinaka, the shortest verse in the Bible is found in John chapter 11, verse 35. Jesus wept. Dimuray sila ba? Kay Jam-Jam na eh. Sa gamay sa Jam-Jam. John 11:35, and Jesus wept. Kay Jam-Jam na nga See, verse. Jesus loved, He wept. Amen. Okay. That is the sa Bible kasi my longest chapter. Sa Bible, my longest
verse. Sa Bible, may shortest verse. Kag ini mo ang John 11, very fine. Jesus wept. Sining si isang pastor na Ilonggo, si Jesus ng urahaw. May translation. Wept, then he cried, di ba? So wept, so urahaw din eh. Hibig, kusog yung hibig, pag-ibig in Jesus in John 11. 35. I believe there are three times, three instances nga sa 3.5 years na pag-minister ni Jesus din sa kalimutan, daw katatong siyang hibig. Okay? When he was approaching to the city of Jerusalem, and Jesus wept. Okay? Kag may isa ka instance na nag-ibig man siya, kag isa ka situation is in John chapter 11, verse 35. Na nag-ibig si Jesus. Kag hindi ka pag-ibig, hindi lang simple na pag-ibig, kundi kusog-kusugin. Ang pag-ibig, they wept, hindi cried. The question is, Jesus is God. But why he wept? Nang-ibig siya. Kusog ka tama yung pag-ibig. Minsan, madalong ka sakit. Nagkasakit ang iyang nalagay. Amen. So, John 11:35, niya sinagot this, nang-ibig si Jesus, tungod kay napatay ang iyang best friend, yan si Lazarus. That's the context. When Jesus was visiting the tomb of Lazarus, na higit ang mga tao doon sa kasubok, and Jesus was also touched, and he cried loudly. So, in theology, why Jesus cried? He is God. Why he cried? So, ang pag-ibig ni Jesus, tandaan natin that Jesus has two natures. Jesus is fully God, and he is also fully man. Amen. May dual nature. So when Jesus cried, when he wept, this is, first and foremost, this is a cry of man. Kasi 100% he is fully man. So this crying is a cry of man. Tunugin ang ibig ni Jesus when he visited the tomb of Lazarus. It's because he loved Lazarus also. In John chapter 11, I think, verse 2, 3, and 4, will tell us that Jesus loved Lazarus also. Best friend sila ni Lazarus. You see, this is death. Death is fatal sa aton na relasyon between man and man. Why? Because death means separation. It separates us from one another. This is fatal. Because this simply means is separation. Si Princess, tungod sa kalagayan, temporarily, nasipalit na siya sa inyo, sa mga mahal sa amoy. She's being separated. Hindi na ninyo siya makaubod sa pag-celebrate sa Christmas. Hindi na ninyo makaubod si Princess sa pag-celebrate sa mga birthdays. Hindi na makatambong si Princess during the graduation sa iyang mga gawin. That's how fatal death is. Painful. It separates. Kung may mga birthdays, hindi na si Princess makatambong. Tatagin. Apiktadugin ang relasyon. Kaya, kung natandaan nyo ako ng first cousin, may discussion sa December. Until now, hindi siya move on. And I talked to her, magudlayan siya. Sabi niya, Tito, di ako makadto parang move on pa. Hindi, yes, I know. Hindi man ako pwede mag-advise sa inyo na magbakasyon ka. Magbakasyon ka mo. Napatay yung bata ko sa Israel. Sad din. Dahil sa may lahan.
Hidmon ko yun siya ng sa natin. Kaya kung magbakasyon ka, I know, siguro ka sa Boracay, ng mga pamilya. Pag sa Boracay, you will still cry. Kaya naman, mas ka kami nakaupol na bata ko sa so, babakasyon ka, subo na. Makakanto ka sa restaurant, kung magkakong ka sa namit, kapag taon, may kagana. Kaya naman, makasabihin ka naman, tayo kung uwi siya, nakakawa na siya po sa namit, kapag taon. Where will you go? Diin ka makanto para magka-move on ka sa epekto sa kalagayan. Walang kagatuan kami. Except for the comfort of God. Everybody say amen. Amen. Except in the presence of God. Wala kita sa mga. There is no words when we praise and thank the Lord sa presence sa mga palyente, sa presence sa mga friend na bisita. Somehow there is a comfort, pero wala sa tugid ng comfort nga makalumpay sa isa ka pamilya na malulangan sa membro sa pamilya. Except for the comfort of God. Amen. Amen. Yes, mapapasyon ka, hindi ko. Pagkakaon ka sa namin, hindi ko. Wala sa pagkalupay. That's the reason why Jesus went. And we don't know kung hasta saan ko ang morning. We couldn't say after 1 month, we couldn't say after 1 year. Some other people, years, or sometimes lifetime. That is the fatal result of it. That even God, even Jesus, when he visited the tomb of Lazarus, he wept. So, hindi na doon pagpunggan namin. Wait, ang aton na balagyan. You are entitled to that. We cry when we feel that we have to cry. We have to shout when we feel that we need to shout. We need to embrace when we feel that we need to embrace one with another. Because that is a legitimate expression of losing someone we love. But praise God. And at the top of this morning, there is the comfort. Amen. Everybody say, comfort. Comfort. Ang sinisang Bible, magkasubo kita, maghibig kita. Pero hindi kita dapat magkasubo at maghibig paghingo sa mga tao na walay paglaw. Amen. Lain ang tumulo. Amen. May kasubo, because death means separation. Pero kita may buhi na paglaho. Everybody say amen. Amen. This is the first reason why Jesus cried. The cry of man. Death is fatal in every relationship. Number 2, we have also to remember that Jesus is 100% God. So when Jesus cried, when he visited the tomb of Lazarus, this is not only the cry of men, but this is also the cry of God. Jesus wept as God. Ang kamatayan, mag-alano, especially kung hindi mo mabalag, kung hindi ka mag-alano pagkatapos na mamatay. And that is the reason why himuhon din isang tao ang tanang na pamagi para hindi mamatay. Naging multi-billion business mga herbal, mga alternative medicine. Okay. Tungod kay gusto kita magdugay sa inyong kalibutan. Kaya magkahanap po mga
Ang tao nag-invento sa mga law of aerodynamics and metal pwede na magbuhat. Pero so far, ang tao wala pag-ibig mag-invento kung paano mag-ungkat na tao. Amen. Naka-invento ang tao sa mga supersonics, speed, fighter jets, faster than sounds. And failure yapon ang tao na maka-invento kung paano hindi pa rin. Naka-invento ang tao sa computer, pinaka-malasig ang communication, internet, habang until now, failure pa rin ang tao ng invento kung paano basta ang pagkain. Naka-invento ang tao sa mga modern na mga armas, missiles, nuclear bombs, para magpatay sa mga. Grabe ang gera right now between US and Iran and Israel. And we really have to pray hard for that. Hindi ko punta ng Trump kung na. Grabe ang mga armas, makang-release na kasi sa armas ang invento sa tao para magpatay sa tao. Pero wala pag-ibig mag-invento ang tao kung paano hindi matatay ang tao. So death is painful sa relasyon. Sa tao, pagpagkahalad daw, faith. Jesus cried as God. Kung ang physical na kamatayan nakaka-apekto sa relasyon sa tao sa kanyang kapag-tao. When Jesus cried as God, ang una ang tuloy na apektuhan sa ang tao na kasagat sa Diyos. Amo ang relasyon sa tao sa Diyos. You know, in the record of the Bible, ang una na nagkasubo at nag-ibig sa kamatayan, hindi ang tao, kundi ang Diyos. God was the first one who cried because of death. When Adam and Eve fall into sin in Genesis chapter 3, nagpanago sila sa Diyos. Kaya tingin pandaman sila sa Diyos. If you eat this fruit, knowing what is good and what is evil, you will surely die. And they disobeyed God. So they died. They died what? Not physically, but spiritually. So death is not cessation, death is a separation. So ang una na naapektuhan sa kamatayan, ang Diyos. Sang nagawag ang Diyos in Genesis chapter 3, verse 9 and 10, dito sa Garden of Eden. Adam and Eve was already hunted. Why? Because they're dead spiritually. They are trying to separate their own self to God. So God was crying. God was very, very sad when He said, Adam, Eve, where are you? Something, sabihin ka o, na nagpanago ka. So ang una nga napituhan, kaya nag-ibig, kaya nagkasubo sa kamatayon sa tao, hindi ang tao, kundi ang Diyos. It was God who first very much self-evident by death. Tumunti ng bunga sa tama. But we praise and thank the Lord. Because in Romans chapter 5 verse 8, God demonstrates His own love for us, that while we are still sinners, Christ died for us. Amen. Amen. The cry of man and the cry of God was the cry of Jesus. So He gave life to Lazarus. Ang patay na si Lazarus, intagaan ni Jesus sa kawin. God is always the source of life. He is always the founder of life.
when Jesus died on the cross, He gave His life so that we can have life. Amen? Amen. This is lex talionis in courtroom language. Life is life for our life. So Jesus, Amen. His life. Because Jesus gave His life. Amen? Amen. That's the greatest hope that we have. That's the greatest comfort that we have. In the Bible, Jesus, God is the source of life and is the fountain of life. The first thing that we enjoy is the new life. Bagong kabuhi. Hindi ka new life kung ba? Since John 3:16, it is the one. The eternal life. Amen. So it's always the source of life. The new life that we have, and at the same time, the eternal life that we have. So, life outside of God is meaningless. Habang nagtuo, nagpatong kay Jesus, na ginoo ng luwas ng kabuhi, sabihin ni Jesus, diri sa atong nasod, death is just a sleep. Doon nagtulog lang, sleeping duty, doon nagtulog lang siya. Kaya nakasinggit si Apostle Paul na, for to me to live is Christ, and to die is gain. Amen? Ang hindi mga person kung isang nag-ibig si Jesus sa kamatayan ni Lazarus, hindi ka nasubot si Jesus sa kamatayan ni Lazarus, pero kanya sa dagong paglakong si Mary at si Martha ang utol ni Lazarus sa kamatayan. Hindi niya ni Jesus, si Lazarus nagtulog lang. Hindi maintindihan sa niya mga disciples. Si Lazarus patay na, nalubog na. Actually, nag-isip na sila dito sa dog ni Lazarus. Pero sa ni Jesus, Lazarus is just sleeping. Nagtutulog lang si Lazarus. And the disciples were asking, ha? Harap na sa dog ni Lazarus, magkatapos na. Ano si Jesus? Nagtutulog lang si Lazarus. They missed the message. This is just an euphemism for the gitawag ni Jesus ng kamatayon ganap ni Lazarus na tulog lang. Tungod kay death cannot harm or destroy the believers. Amen? Amen. Ang kamatayon hindi siya pwedeng makasakit o magaguba sa isang katulog. Kaya for to be to live is Christ and to die is gain. Para sa mga hindi tumulo, ang kamatayon malas. Para sa mga hindi tumulo, ang kamatayon kapilgian. Pero para sa mga tumulo, this is the living hope that we have. Ang kamatayon, ginansya o kalihukan. So ni Jesus, at ang kamatayon, very exciting. Para sa mga may Kristo sa ilang kabuhi. Kami mag-say exciting. Exciting. Pagkatuluran eh. Pagkatuluran. Amen. Peaceful. Tungod may arap. Tulog lang ni Jesus. Tungod kay may arap kasiguhan sa pagkabanhaw sa tiyak sa kamay. Amen? Amen. Samtang nilibig si Mary at si Martha, sa tumang na kasubok sa kamatayon sa nila, utol na sila sa Diyos, in-comfort sila ni Jesus. In verse 11:25, sila ni Jesus, Lazarus is just sleeping. Nakita niyo, I cried as God, I cried as man, but there is a living hope for this. May hindi lang simple na pagbaon, kundi buhi na pagbaon, tungkol sa ni Jesus, I am the resurrection and life. Okay, basahin ko na ito. Ready? Roll. I am the resurrection and life. He who believes in me will live even though he dies. Amen. Amen. So, just, he died physically. But the word of God is very clear. She will live even though she dies. Why? Because Jesus is the resurrection. Kaya sabi niya, Lord, ano
sa kamatayan. Sabi ni Jesus, mali ang question mo, Mary. Hindi na ano ang solusyon, kundi sino ang solusyon. Amen. Amen? Pero hindi kita ginagawa. So ano ba ang solusyon sa kamatayan? Wala isang solusyon ang kamatayan. Sino ang solusyon? But we have to rephrase the question into a right theological question. Sino ba ang solusyon sa kamatayan? And Jesus responded by saying, I am. Oh, amen. I am the solution. Because I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. To the same thing ang solusyon, hindi ang imo reliyon, hindi ang imo church, hindi ang imo edukasyon. Because ang question hindi kung ano ang solusyon, kundi sino ang solusyon. And Jesus said, I am the solution. I died at the cross. Namatay ako sa cross at Albago para solusyonan ang kamatayan. I give my life so that you can have life. Amen? So si Jesus, nakakalitin ang niya gawin. Life for life. Kung niya na sa mga inhatid din sa Diyos, niya buktong manat para sa ako. Kaya si Jesus, inhatid naman ang niya gawin para kita may gawin. Now, sinisabay, death is not a loss. Death is gain. Amen. Everybody say, gain. Gain. Masakit. Ang tayo gusto. Temporary kami. Amen. Amen. But this is just temporary. Isa po ka magkila na edad ninyo. Hindi ka makabot sito ba? Hindi ka mag-apas na ito sa Amen. diba? So this situation is fatal, but very short. This is just very short situation. Because there will be a great reunion in heaven someday. Amen. Amen. Ako na yan. Ako niya buhi. It's not just a matter of hope in 1 Peter chapter 1 verse 3, but this is a living hope. Living hope. So, this is just a temporary situation. Kaya sabi nga po sa Paul, death is gain. Kalaugan, graduation day. Amen. It doesn't matter kung 20 years old ka. It doesn't matter kung 80 years old ka. It doesn't matter kung 1 year old ka. All of us will die someday. Amen. And sabi niya, death is gain because death is to be with the Lord forever. Amen. The one who wrote Philippians 1:21 is the same person who wrote 2 Corinthians chapter 5 verse 8. That's still Apostle Paul. Siya ang nagsulat sa Korinto, siya ang nagsulat sa Filipos. Kaya tanaw na ito kung anong sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8 about death. We are confident. We are sure. Everybody say, sure. Sure. You're so confident. Sure. Sigurado. Okay? Kung nabiyag niyo sa Bible, walang halong duda. Pag sinin natin sa Bible, we are confident. That's it. Amen. We are sure. And what is the thing that we are so sure? Because I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord. Meaning to say, absent from the body, hindi natin makita sa prinsesa, hindi siya may sa kahapal, may sa kahulan, okay? But he is absent from the body, but very clear, away from the body, but present in the Lord. Amen. Yun ang absent sa iya mga kabataan, absent sa inyong mga ginikanan, pero present sa iya ng Ginoo. Palagpakan na ito yung hallelujah. Absent from the body, but present with the Lord. Amen. So that is why death is a gain. Then death is gain, sabi ni Paul, because
Home sweet home. Everybody say home sweet home. Home. Yes. Eternal rest with the Lord. Eternal Sabbath. Kaya sabi ni David in Psalms 23 verse 6, he was so excited to say, and someday, sabi ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. Everybody say, forever. Forever. Heaven is both eternity and quality. Forever. Eternal. Pero, sa description ng langit, hindi lang eternity, kundi ano? Quality. Na quality. Because in heaven, there is no more pain. Alam mo ng 1,000-year-old ng edad mo kung puro ka man ng masakit. Puro kasakit ang namatiyag mo. So walang pulos ang eternity kung walang quality. Amen. Dapat arapin ng luwang eternity na quality ba? Amen? Amen. So eternity in heaven, no more pain, that's quality. No more sickness. That's quality. No more sadness. That's quality. No more trouble. That's quality. No more suffering in heaven. That's quality. No more tears and crying in heaven. That's quality. No more death in heaven. That is eternity and quality. It's praising, worshiping, and rejoicing in the presence of God forever. Everybody say, forever. Forever. Living good with that peace. Solution for you? Hindi ka kung ano. Kundi simple. It's a wrong question to ask ano ang solution sa mga. Kundi dapat simple ang solution. Amen. Sa kanila. It's not your education, it's not your religion. It is Jesus, the Son of the living God, who came 2,000 years ago. Amen. He gave His life so that we can have life. Absent from the body, but present in the Lord. Everybody say, in the Lord. In the Lord. Life for life. Jesus gave His life so that princes can have life. It's not only simple life, it is eternal life. And this eternal life is equality kind of life. Then we're going to be named with the greatest comfort. Amen. This situation, this investment, we're so sad for that. There's mourning, we don't know how long. But this is just very temporary. Everybody say temporary. Temporary. Temporary lang ito. Kasi hindi like it na susunod tayo. And it doesn't matter kung bata ka o di mo lang. Death has no respecter of us. Walang respeto ang kamatayan sa edad mo o sa qualification. The good thing is, for me to live is Christ and to die is Him. So tonight, kung wala pa bang bagong si Jesus na magduwas sa kono, it's time for you to close your eyes Amen. and pray. It's not your religion. Isang din ng ato maluluwas niya. Ang ato maluluwas, amo ang nagkari, nagpanansang sa cross, kag naghatag sa gagawin para kita may gawin. Awin na ang rason ko na ang tawag natin kay Jesus manluluwas. Walang pinagtatawag sa atong simbahan na manluluwas. Si Jesus yan manluluwas. Amen? Walang pinagtatawag sa atong religion na manluluwas. Si Jesus yan tinatawag natin na manluluwas. Because He is Savior
that died at the cross for our salvation. Amen. Tonight, we will pray. And I believe we will be going to Jesus. Una ako ngayon, sulitan. Gusto mo hindi ako ngayon, hindi niya ako ngayon. Panganguyot mo ini, at panganguyot my princess before. Amen. Panganguyot ko ang meaning before. So, tinawag ko si Jesus. Naliwas ko na siya ngayon. And because of that, I have a living hope right now. So, mauna ako, sundahin na panganguyot. This is your word. Lord Jesus, Lord Jesus, salamat salamat sa iyong pagkalit sa iyong pagkalit sa siningang kalibutan. sa iyong kalibutan. Salamat Salamat sa kalwasan. Sa sinibig ni gabi. Batong bitaw. Na akong manuluwas. Kagino sa pagkaroon. Baguhan ang amang kabuhi. Salamat sa kabuhi. Mawala niyo kayo sa. In Jesus' name we pray. Amen? Amen. Palakpakin niyo eh. Hallelujah. Good. Sing our last song. Nothing good to the night. And continue to stand as we sing the goodness of God.